Narito ang isang detalyadong recap ng pelikulang Mufasa, The Lion King, 2024, sa wikang Tagalog, na sumusunod sa kwento ng kabataan ni Mufasa at ang pinagmulan ng kanyang relasyon kay Scar, Taka. Pati na rin ang kanyang pag-akyat sa pagiging hari ng Pride Lands. Mufasa, The Lion King, buod ng pelikula. Pagpapakilala sa kwento. Ang pelikula ay nagsisimula sa kasalukuyan kung saan si Simba at Nala ay may anak na si Kiara at inaasahan ng isa pang supling. Habang sila ay naglalakbay patungo sa isang oasis upang manganak si Nala, iniwan nila si Kiara sa pangangalaga ni Timon at Pumbaa. Dito, dumating si Rafiki upang ikwento ang alamat ni Mufasa sa batang si Kiara na sinusuportahan ni Timon at Pumbaa sa kanilang natatanging paraan. Kabataan ni Mufasa, si Mufasa ay isang batang leyon na nahiwalay sa kanyang mga magulang na sina Masego at Afya dahil sa isang malakas na baha habang hinahanap nila ang isang lugar na tinatawag na Milili. Siya ay nailigtas ni Taka, isang batang prinsipe mula sa isang maharlikang angkan. Bagamat magkaiba sila ng pinagmulan, naging matalik silang magkaibigan at parang magkapatid. Subalit, hindi tinanggap agad ni King Obasi, ang ama ni Taka, si Mufasa sa kanilang kaharian. Tinawag siyang astray o ligaw na hayop. Sa kabila nito, tinulungan ni Taka si Mufasa upang makapasok sa kanilang kaharian sa pamamagitan ng isang paligsahan sa takbuhan kung saan siya ay kusang nagpatalo kay Mufasa. Pagkatalo at pagkakanulo, habang lumalaki sina Mufasa at Taka, lumalalim ang kanilang ugnayan, ngunit patuloy ang pagkontra ni Obasi kay Mufasa. Natutunan ni Mufasa ang mga kasanayan sa pangangaso mula kay Reyna Eshe, ang ina ni Taka. Isang araw, sila ay inatake ng dalawang puting leyon mula sa grupong tinatawag na The Outsiders. Si Mufasa ay lumaban at napatay ang isa, ngunit si Taka ay natakot at tumakas. Gayon na lamang ang matinding galit ni Kiros, ang leader ng The Outsiders at ama ng namatay na puting leyon na nananakop upang maging hari sa lahat ng kaharian. Sa matinding galit sa pagkamatay ng kanyang anak, ay nagkaroon ng matinding balak ng paghihiganti laban sa kabila. Pinayuhan ni King Obasi sina Mufasa at Taka na lumikas patungo sa ibang lugar upang iligtas ang kanilang angkan. Paglalakbay patungo sa Milele. Sa kanilang paglalakbay nakatagpo sila ng isang ligaw na leones na nagngangalang Sarabi na may sariling kwento ng pagkawala at paghahanap. Agad na tinubuan ng pagsinta si Taka kay Sarabi at tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Mufasa kung papaano ito mapapaibig. Sa isang insidente, iniligtas ni Mufasa si Sarabi mula sa isang stampede ng mga elepante, ngunit inako ni Taka ang kredito upang lalong humanga sa kanya si Sarabi. Ngunit agad na nalaman ng matalinong si Sarabi kung sino ang tunay na nagligtas sa kanya at nagtataglay ng mga kahanga-hangang kakayahan. Napaamin niya si Mufasa kung ano ang katotohanan at palibhasay, may nararamdaman din si Mufasa kay Sarabi ay hindi na niya nagawang magsinungaling at itago pa ang kanyang tunay na nararamdaman. Naging malapit si Mufasa at Sarabi sa isa't isa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay sumibol ang inggit at pagkamuhi kay Taka. Sa kabila ng kanyang nararamdamang inggit, ipinagpatuloy niya ang pagsama sa kanilang paglalakbay patungo sa Milele. Labanan sa Milele at pagkakanulo. Pagdating nila sa Milele, natuklasan ni Mufasa ang pagtataksil ni Taka nang malaman niyang siya ang nagbigay ng mga marka upang sundan sila ng The Outsiders. Nang salakayin ng mga Outsiders na pinamumunuan ni Kiros ang Milele, pinamunuan ni Mufasa ang mga hayop upang ipagtanggol ito. Sa isang matinding labanan, sinubukang patayin ni Kiros si Mufasa, ngunit iniligtas siya ni Taka na nasugatan sa mata at nagkaroon ng peklat. Sa huli, natalo ni Mufasa si Kiros at iniligtas ni Taka ang kanyang buhay, bagaman may pag-aalinlangan. Pag-akyat sa trono. Pagkatapos ng labanan, itinanghal si Mufasa bilang hari ng Milele. Nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang ama na si Masego, hinarap niya si Taka tungkol sa kanyang pagtataksil. Pinayagan niyang manatili si Taka, ngunit tinanggihan siyang tawagin sa kanyang pangalan, kaya pinili ni Taka na tawagin ang sarili bilang Scar. Bagamat malapit siya kay Mufasa, ay nagsimula ng magtanim ng galit at inggit na magbubunga ng mga kaganapan sa hinaharap. Sa pagtatapos, umakyat si Mufasa sa Pride Rock at umalingaw-ngaw ang kanyang pag-ungol.
pagbalik sa kasalukuyan. Si Kiara ay nagbigay galang sa alaala ng kanyang lolo, si Mufasa, sa pamamagitan ng isang malakas na hiyaw sa kalangitan na sinundan ng isang espiritual na sagot mula sa kanyang lolo. Nagkita-kita silang muli ng kanyang mga kaibigan at sinalubong ang kanyang bagong kapatid na pinangakuan niyang ikukwento ang buhay ni Mufasa. Ang pelikula ay nagtapos sa isang mensahe ng pag-asa at koneksyon sa nakaraan.